Why, sir? Because there is nothing in the Supreme Court the solution. Wala pang matibay na ebidensya ang mga investigador para masabi kung nagpakamatay o pinatay ang misis si Ted Filon na si Trina Etong. Tapos na sana raw ang kaso kung hindi lamang nag-negative sa paraffin test si Mrs. Etong. So far, we are at stuck line at the middle to determine if it is self-inflicted or it was inflicted by another person. We will yet to determine the other factors that we have to recheck it. Kailangan daw tignan ng mga pulis ang lahat ng posibilidad kaya nakasentro ang kanilang investigasyon sa 4 na teorya. Una, suicide o pagkitil sa sariling buhay. Pangalawa, parricide o pagpatay ng isang kamag-anak sa isang tao. Pangatlo, murder o pinlanong pagpatay ng ibang tao. At ang pang-4, homicide. Kung bayaw, kung affinity na or other person not related to the victim by consanguinity or affinity, that would fall on homicide. Sa 4 na teorya, ang suicide ang walang pananagutan sa batas, habang reklusyon perpetua o 20 to 40 years sa pagkakakulong ang murder at parricide. 12 to 20 years naman ang homicide. Ayon sa criminal lawyer na si Richard Palpalatok, mahirap patunayan ang murder at parricide sa kasong ito. Mahirap talaga pagdating sa trial. Pero kung non-kompleto ka na ebidensya, hindi ganon kahirap. Sakaling mapatunayang suicide ang kaso, walang mananagot at di malayong mababasura lamang ang kasong obstruction of justice na isinampal laban sa ilang mga kamag-anak ng biktima. Pero kung alinman sa 3 pang teorya ang lumabas at inirekomenda sa piskalya, kailangan ng matibay na ebidensya bago ito madala sa korte. Sa mga susunod na araw, nakatakdang ilabas ng Quezon City Police kung alin sa 4 na teorya ang naging resulta ng kanilang investigasyon sa kaso. Ito'y batay na rin daw sa kanilang gagawing pagsisiyasat sa mga nakalap na ebidensya, testimonya at forensic evidence. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino.